Luke 1:31 to 35. Praise, amen. Luke 1:31. And behold, thou shalt conceive in thy womb and bring forth a son, and shall call his name Jesus. He shall be great and shall be called the Son of the Highest, and the Lord God shall give unto him the throne of his father David, and he shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end. Then said Mary unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man? And the angel answered and said unto her, The holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Amen. Tagalog na lang. Tagalog. And praise God. Ang pag-aaralan namin ngayong umaga mga kapatid ay ipamamagatan natin na all about the Son. All about the Son. Patungkol lahat sa anak. Amen. No, isa pong controversy sa panahon natin ngayon, yung pagsasakawang tao ng Diyos, mga kapatid, no? All about the Son. Amen. Amen. Sabi diyan, narito maglilihil ka sa iyong tiyan at manganganak ng isang lalaki. Tatawagin mo ang kanyang pangalan Jesus. Verse 32. Sister Jai, 32. At siya'y magiging dakila at tatawagin anak ng kataas-taasan. At sa kanya ay ibibigay ng Panginoong Diyos ang tulungan ni David ang kanyang ama. Verse 33. At siya'y maghahari sa angkan ni Jacob magpakailaman at hindi magkakawakas ang kanyang kaharian. 34. Dito sa 34, nagtanong si Maria. Sinabi ni Maria sa akin, paano mangyayari ito sa ako'y hindi nakakakilala ng lalaki. Verse 35, ito yung ating pinaka-key verse. At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, bababa ang Espiritu Santo. I-post mo muna dyan. Sabi dyan, 35, bababa sa iyo ang Espiritu Santo. Mga kapatid, I think yung salitang Espiritu Santo dyan, ito yung kauna-unahang beses na binanggit sa Bible yung salitang Espiritu Santo o Holy Spirit. I think isa ito, no? In the Old Testament, the Bible did not introduce Holy Spirit as Holy Spirit. Meron ba kayong nabasa sa lumang tipan na banal na Espiritu Santo? I think sa bagong tipan lang, and it is the very first time, bagamat hindi Luke yung first book ng New Testament, it was Matthew, pero sa chronological event, no, dito hinukula pa lang yung pagsasakatawang tao ng Diyos, and then binanggit yung salita the Holy Ghost. Now, pagka nag-umpisa kang magbasa ng Bible sa New Testament, dinisregard mo yung Old Testament, and ang nabasa mo, and the Holy Ghost shall come unto thee, magkakaroon ka ng view na that the Holy Ghost is a separate being, kung hindi man distinct, separate being from God. But the Old Testament, tatlong beses introduced ang Holy Ghost, and it never been introduced as Holy Ghost. First, makikita natin sa Genesis chapter 1 verse 2. Diyan naman Genesis 1. Genesis 1:2, paano pinakilala yung Holy Ghost here? And
Yan, at ang lupa ay walang anyo at walang naman, at ang kadiliman ay sumasaibabaw ng kalaliman. And then, at ang Espiritu ng Diyos. So here, the Holy Ghost, hindi ko sinabing iba yan sa Holy Ghost, yan ito yung Holy Ghost. But the Holy Ghost introduced, the first introduction ng Holy Ghost sa Bible ay Spirit of God. And the Spirit of God moved upon the face of the deep. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasaibabaw, sa English ay sumasaibabaw, move. Then in Isaiah chapter 61 verse 1, Isaiah 61 verse 1, at ang Espiritu ng Panginoong Diyos, here, ang pagkaka-introduce about the Holy Ghost, the Holy Spirit, o banal na Espiritu Santo ay the Spirit of the Lord God. No? Espiritu ng Panginoong Diyos. Ewan ko lang kung may nabasa kayo sa Old Testament na Holy Ghost. Siguro wala, wala. So, ang introduction ng Holy Ghost is in the New Testament, no? First is, the Holy Ghost introduced us the Spirit of God. Here, the Holy Ghost introduced us the Spirit of the Lord God. And then, ito yung pinaka-controversial, Isaiah 48:16. This is one of the controversial verse in the Old Testament. Isaiah 48:16. Jai, 48:16. 48:16. Wala bang 48:16? Wala? Wala sa Isaiah? Wala? Ayun. Ayan. Okay. Amerikano muna ako, lagay mo nga sa English. Ayan. Come ye near unto me, hear ye this. I have not spoken in secret from the beginning, from the time that it was, there am I. So may nagsasalita, yung nagsasalita ay si Yahweh. And then, the next phrase says, and now the Lord God. And now the Lord God and His Spirit hath sent me. Now dito, yung Holy Ghost ay inintroduce as His Spirit. So, sa tatlong bagay na ito, inintroduce ng Old Testament ang banal na Espiritu Santo. 1, Genesis 1:2, the Spirit of God moved. Isaiah 61:1, the Spirit of the Lord God. And then here, His Spirit. Now, bakit ko sinabing napaka-controversial nito? Because some teachings say that this verse in the Old Testament prove the Trinity in the Old Testament. Kung maghahanap ka ng Trinitarian verse sa Old Testament, ito yung ibabagay nila sa atin. Why? Because sinabi dyan, may nagsasalita. Sabi dyan, from the time that it was there and I, may nagsasalita. At yung nagsasalita ay ginamitan ng pronoun, a singular masculine, ano naman masculine, no? A pronoun I, am-I, no? But a singular pronoun, am-I, and then, pagkatapos kung sinabing, there was, o there am I, and then sinabi, and now the Lord God. No? He was, kung yung nagsasalita dito, sinabi niya, ngayon nga ang Panginoong Diyos at ang kanyang Espiritu sinubo ako. So, maglalagay na yung ating imagination, no? Yung nagsasalita, sinubo siya ng Panginoong Diyos at ng Espiritu. Huwag mo na yan, yung ating topic ay it's all about the Son. Amen. So, balik mo sa 135. Orly, sabihin mo mga. Sa 135 Luke 135, ang topic natin is it's all about the Son. Mamaya, babalikan natin yan. Yan. So, nag-segue lang ako dun sa Holy Ghost, no? The Holy Ghost never introduced in the Old Testament as Holy Ghost. This is the first time na binanggit sa Bible yung salitang Holy Ghost. Now, sabi diyan,
Ang unang gustong tingnan natin dito, kasi yung pag-aaral natin ngayon is, it's all about the Son. No? Nasaan ang anak na ang Diyos ay magsakatawang tao? Sa palagay nyo, nasaan yung anak, mga kapatid? Where is the Son when God was manifest in the flesh? Now, sa talatang ito, mga kapatid, balik mga kapatid sa English, gusto nga sa English. Diyan, English mga kapatid. Yeah. Sabi niyan, and the angel answered and said unto her, the Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. So, yung iba, meron silang belief, kasi meron na silang mentalidad. They have the mentality that there is God the Father and God the Son in the eternity past. Bisan tayo kadalasan, nasasabi natin, ang nagsakatawang tao ay ang anak. Ano ang pangalan ng anak na nagsakatawang tao? No? But here, we never see here on this verse the role of the Son. Kung titignan natin, pag-aaralan natin yung Luke 1:35, wala yung anak, walang papel yung anak sa pagsasakatawang tao ng Diyos. Sino lang ang may papel? Sabi diyan, the Holy Ghost, una yung banal na Espiritu Santo, shall come upon thee, and then the power of the highest. No? Pagkatapos bumaba o pagkatapos pumunta ng Holy Ghost kay Maria, and then sabi ng anghel, the power of the highest, kapangyarihan ng kataas-taasan. So yung kataas-taasan yung Ama. You got the point there. The Holy Ghost, no, tama-tama yung introduction ng Genesis 1:2. Ano yung banal na Espiritu Santo? Ang banal na Espiritu Santo, mga kapatid, it is God in action. Genesis 1:2, and the earth was without form and void, and the darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved. You got the point there? Yung Espiritu ng Diyos ang gumalaw, kumilos. So, here sa introduction ng Genesis 1:2, Holy Ghost is not separate from the Father, or separate from God. Genesis 1:1, in the beginning in the beginning God created the heaven and the earth. Now, nandun yung God, nandun si Elohim sa Genesis 1:1, and then Genesis 1:2, the Spirit of God moved. It is yung Spirit of God, it is God in action. Same here. No, makikita natin dito, sino yung nag-move, sino yung unang bumalaw para magkaroon ng pagkupakan yung prophecy sa Isaiah 9:6, no? Hindi yung Diyos Anak, kung Diyos Anak. Nasabi niya, it is the Holy Ghost. It is the Holy Ghost that shall come upon thee, and the power of the highest. Pagkatapos pumunta ng Holy Ghost, ang maglililing kay Maria ay yung kapangyarihan ng kataas-taasan, yung Ama. So here, careful analyzing, walang papel yung anak. No? Kung mayroong anak, ang topic natin it's all about son. If son already exists, in the beginning, nasaan yung anak dito? Absent, no? Absent, no? Nasaan yung anak? Then, ito pa yung sa mga kapatid, no? Yung mga nagtuturo na ang anak ang nagkatawang tao, hindi mo nabasa sa verse. Sabi ng talata, mga kapatid, and the power of the highest, the Holy Ghost will come upon thee, hindi yung Holy Son, hindi yung God the Son, and the power of the highest, hindi yung power of God the Son, hindi yung the power of the Son of God, and ito yung pinaka-importante, therefore that holy thing, yung nasa tiyan ni Maria ay hindi Holy Son. Categorically, mga kapatid, yung nasa tiyan ni Maria ay hindi banal na anak. Ang binanggit ng Bible, yung nasa tiyan ni Maria ay holy thing, banal na bagay. Ang maglililin yung Ama, power of the highest, and then yung ipagbubuntis niya, kaya balik sabihin na yung anak ng Diyos yung nasa tiyan ni Maria. No. Son of God never exists doon sa pagbubuntis ni Maria. Ewan ko sa inyo mga kapatid, pero here it is very categorically, verbatim, yung nasa tiyan ni Maria ay holy thing. Now, nasan yung anak? Which shall be born. Pagkapanganak, doon palang tinawag
na anak ng Diyos. Never ever doon sa womb ni Mary. No? Nag-exist yung anak ng Diyos pagkalabas ng bata kay Maria. Yun yung malinaw. Yung nagsakatawang tao, tinawag na anak, hindi yung anak ang nagsakatawang tao. Papayag ba kayo ron? Yun yung malinaw, yun yung makikita natin malinaw sa Luke 1:35. So, where is the Son? Hindi nag-exist ang anak paglabas, pagkapanganak. Kaya yung Luke 1:31, no? Makikiba ako sa 31. And behold, thou shalt conceive in thy womb and bring forth a son, and shall call his name Jesus. Verse 32, dito mga kapatid, tignan nyo ha, he shall be great and shall be called the Son of the Highest. Sa iba, pinapalagay nila nag-exist na yung Son of the Highest. Pero dito hindi, no? From 31, ang sabi ng Anghel kay Maria, manganganak ka, magdirihi ka, at ang ipapanganak mo, tatawagin mo Jesus. Pag lumabas yung batang ipinanganak niya, siya ka palang tatawagin, Son of the Highest. Son of the Highest never exists before he was born in Bethlehem. Before he was born in Bethlehem. Son of God never exists before he was born in Bethlehem. Huwag niyo akong inisip ng kwento. Huwag niyo akong maliin. Hindi ko sinasabi si Jesus Christ ay hindi nag-exist in the eternity past. What I'm saying, what I'm preaching is the Son. The Son never ever exists in eternity past, mga kapatid. Amen. Sabi niya, no, the Son of the Highest and the Lord shall give unto him the throne of his father David. Verse 33. And he shall reign over the house of Jacob forever, and his kingdom there shall be no end. Now, mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo ngayong umaga ito, mayroong dalawang klase ng Kristo. Hindi ako nagtuturo ng ibang Kristo, mga kapatid. Mayroong dalawang klase ng Kristo, isang Christ that exists in the eternity past, at isang Christ na nag-exist on the time element, no? Mayroong dalawang klase ng Kristo. Yung unang Kristo, mga kapatid, makikita natin sa 1 Corinthians chapter 10, verse 4. For the weapons, ano na ba? First Corinthians 10, yan na lang. First Corinthians 10, 4. Yan. Then, second Corinthians yan dyan. First Corinthians. Yan, sabi rito, ito yung unang Kristo, mga kapatid. And did all drink the same spiritual drink, for they drank of the spiritual wrath that followed them, and that wrath was Christ. So sabi dyan, sila ay nagsiinom sa spiritual na inumin, at sa spiritual na bato, ayan, sila ay nagsiinom ayon sa Espiritu, sapagkat nagsiinom ng isang inumin din ayon sa Espiritu. Sapagkat nagsiinom sa batong ay ayon sa Espiritu na sumusunod sa kanila, at ang batong niyaon si Kristo. So, here, Christ already exists, no? Christ exists in Old Testament. Tama yun, mga kapatid. Don't get me wrong. Si Kristo, yung spiritual Christ, already exists in the Old Testament. Ito yung unang Kristo.
the spiritual Christ. Next, yung pangalawang Kristo, Romans chapter 1 verse 3. Yung unang Kristo without beginning and without end. Yung pangalawang Kristo, Romans 1:3, tungkol sa kanyang anak. Tungkol sa kanyang anak na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa lawan. Lagyan mo sa English. Ayan, kasi sa English na simple. Sa Tagalog, tungkol sa kanyang anak. But sa English, concerning His Son, Jesus Christ, our Lord, which was made of the seed of David, according to the flesh. So, ito yung dalawang Kristo. Yung unang Kristo, anak ni David. Christ, according to flesh, came from David, and the spiritual Christ, no beginning and no end. Kaya si Jesus Christ, nang magtanong siya, ano sa palagay ninyo ang Kristo, anak ba ni David o hindi? Sabi nila, son of David. Pero sabi ni Lord Jesus Christ, kung siya ay anak ni David, how then David say in the Spirit, the Lord said unto my Lord? So, mayroong dalawang Kristo. Yung isang Kristo, mga kapatid, nagmula sa angka ni David. At yung isang Kristo, ito yung sinasabi kong spiritual Christ that don't have beginning and don't have end. Now, ang topic natin all about the Son. Can we give verse in the Bible na ang anak ay nag-exist na sa lumang lupa? I'm saying the Son. Ang kanilang pinakamatibay na verse. Scroll mo na nga. Ay, Jai, nakita mo yung topic ko. Sige, huwag na. Ano na lang, verse na lang. Proverbs 34. Proverbs 34. Proverbs 34. Please, yan. So, ito yung matibay na talata na binanggit yung anak sa lumang lupa, no? Ang nagsasalita dito ay si Agur, hindi si King Solomon. Who had ascended up into heaven or descended, who had gathered the wind in his peace, who had bound the waters in a garment, who had established all the ends of the earth. What is his name, and what is his son's name, if thou canst tell? No? Dito, yung son ay ina-associate. Hindi naman binanggit yung salita father. Pero, logically, nandun na rin. Kasi sinabi diyan, what is his name? Ano ang kanyang pangalan? Sino yung tinatanong dito ng pangalan? The one that creates. So, from the first praise yung talata, who had ascended up into heaven, hanggang sa huling praise, bago binanggit yung what is his name, sinasabi dyan na yung tinutukoy dito is the one that create all things. And then, what is his name and what is his son's name? So, dito, parang sinasabi nila na yung anak ay associate with the Father in the creation. No? Kasi yun hindi naman sinabi dyan na nag-exist na yung anak. Hindi mo mapapasok nag-exist yung anak, but it's something to say that the one that create all things associated yung anak. The Son is already associated. So parang they're trying to give us the view na mayroon ng ama at anak na lumikha ng lahat ng mga bagay. And then, they will go to John 1:3. They will go to John 1:3. Babalik din tayo dyan. Yan. All things were made by Him, no? And without Him was not anything made that was made. Here, si Jesus Christ yung subject dyan. Ito yung parati yung tinatanong sa Bible School, mga kapatid. Bakit sinabi ng Bible, by? No?
Si Jesus Christ yan. All things were made by Him. John 1:1, in the beginning was the Word. Why the Bible says Jesus Christ made all things made by Him? It seems like He is not the creator. He is something like an agent in creation. Naman niyo ba? All things were made by Him. No? Kaya yung Proverbs 34, the Son was associated sa creation. So dito, maybe the Father, yung Ama yung lumikha ng lahat ng mga bagay, but God created all things by His Son. Yun yung in-establish niya sa talata. And then, pinatibay pa ng Colossians 1:15 and 16. Who is, tingnan nyo maigi ha? Who is the image of the invisible God? Sino yung image of the invisible God? Pagka binasa mo ito who is the image of the invisible God? Pagka binasa mo ito, yung image dyan, sa Tagalog yan larawan eh. Wala pa naman larawan ng araw. No, yung larawan dyan, pagka binasa mo yan, ang tamang pagkakabasa dyan, yung sinabi pa niya na, who is the visible? Kasi yung image is visible. Nakikita mo. Who is the visible appearance of the invisible God? Ibig sabihin, yung Diyos talaga hindi mo makikita. No? Ang Diyos ay Espiritu, pero malaking pagtatalo kung nakita ba ang Diyos, may nakakita sa Diyos. Mga kapatid, no? In Exodus 24, nakita ng 70 elders. Kasama pa kami ng kumain at minom. So, it is not necessary na pag sinabi ng Espiritu ay hindi mo makikita. Kung gustong magpakita ng Diyos, ano sa'yo? Di ba? Kung gusto mo magpakita sa ng Diyos, ano sa'yo? Kasi yung iba, they are trying to say na si Kristo ay hindi Diyos dahil Diyos ay Espiritu. Si Kristo ay may laman at buto, ang Diyos ay wala. Sabi mismo ni Jesus Christ yan. Ang Espiritu ay walang laman at buto, kaya malayo si Jesus Christ ay Diyos. Pero ano naman sa iyo kung gusto ng Diyos na magkaroon ng laman at buto? Hindi imposible sa Diyos. Hindi imposible sa Diyos na magpakita. Now, ang ganda na sana ng verse 15, Jesus Christ is the visible appearance of the invisible God. Pag nabuhay tayo ng panahon ng mga apostol, pag nakita mo si Jesus Christ, tama yung sinabi ng Philippians 2. Si Kristo, He is in the form of God. Jesus Christ was in the form of God, yung form doon ang morphe. Sino sabihin mo ng morphe? Physical appearance. Si Jesus Christ ang physical appearance ng Diyos. Kaya, pag nabuhay ka ng panahon na yun, pag nakita mo si Jesus Christ, nakita mo yung Diyos. But, the preceding phrase ng Bible, the firstborn of every creature. Si Jesus Christ, inikala. Yan sabi ng mga kapatid. The firstborn of every creature. So, malayong maging Diyos dahil hindi ka. Ang Diyos ay hindi ka. Kaya nga ang topic natin, it's all about the Son. No? It's all about the Son. Sino yung tinutukoy na firstborn of creature? Ang tinutukoy na firstborn of creature, walang iba kundi yung anak. Yung anak. Di ba sabi ng Hebrew 1:5? Hebrew 1:5, last, unto which, kanino sa mga anghel, sinabi ng Diyos kailanman, kaya ngayon mga 5 minutes mga kapatid. Hebrew 1:5, Tagalog na lang. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi na kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon at muli, ako'y magiging kanyang ama at siya magiging aking anak. So here, malinaw ang Diyos ay nanganak. Then, pagka ikaw ay nanganak, o pagka mayroon kang ipinanganak, ibig sabihin, whatever or whoever o sino man ang nanganak, it's subject under the time element. Nanakuha niyo mga kapatid. So, may panahon, kasi sabi niyan, today I have begotten
May panahon na ang Diyos ay walang anak. No, and that's the time na makikita natin that God exists beyond the time element. Kasi sabi niya dyan, today I have begotten thee. Nanganak ang Diyos. So may panahon na dinala ng Diyos yung kanyang anak. At yung pagkakadala yun, it's subject by time element. Pasok sa panahon. No? Kung ano mga kapatid, hindi nyo makuha, watch and subscribe. Kaya sinabi he is the first begotten of all creation. Dahil sinabi ng verse 6, go to verse 6. Go to verse 6. At muli, nang dinala niya ang panganay sa sanglibutan. So, yung panganay, yung son, yung anak na dinala ng Diyos sa sanglibutan ay subject of time element. Kaya si Jesus Christ, He is the firstborn of all creation. So makikita natin yung dalawang existence. Yung sinabi ko sa kanina, dalawang existence of Christ. Christ without beginning and Christ with beginning. The firstborn of all creation, in the mind of God, nakita na niya yung pagsasakatawang tao ng Kristo. Pinangako niya kay David, ahali kayo doon, pasensya na lang. Hindi natin matapos. Amen. Amen. Mga 2 minutes na. 2 minutes na lang. Balikan natin yung ano. Huwag na, mga kapatid. Bibili na kayo. Hindi na kayo. Tapahan natin yung Panginoon, mga kapatid. Kaya kaya lang sa mga. Amen. Praise God. Tayo tayo lahat. Amen. Sana may namunin kayo kahit konti. Maraming salamat sa aming pag-aaral. Pwede ko kami mag-ibig next week. Salamat po sa opportunity. Ibigay ko po yung sa sige. Hindi ko na tayo 5 minutes.